So, magandang araw sa inyong lahat. Grabe. Hilong-hilo na ako dahil sa sobrang busy. Ito yung literal na ihilang ang pahinga. Excuse me. Actually, mga kaibigan, alas 6 na ng gabi. Wala pa ako kain. Kape lang, mga kaibigan, dahil sobrang kaming busy dito. Tapos yung aming head florist at saka sila, yung kabayan natin na katrabaho, day off nila. Si Master kanina nandito. Si paring Alger, day off. Yes. No need, bro. Wrapping. If you want, I will make. Change. Change, give me. I will make that one. Give me, make this one. Okay? Okay. Ayan. Palit kami ng trabaho. Dahil ito ng aking katrabaho ko na ibang lahi. Pag ganito kasi gusto niya, lilinisan. Natatakot siya sa reklamo. Yun nga, yung mga kasama ko kasi dito, ibang mga lahi. Alam mo naman, minsan, hindi mo rin maaasahan. Nakakatulong naman, pero hindi alam yung paano ba gumamit ng oras na tama. Kukunin ko naman yung lilinisan dito sa... How many, bro? 100? Ito yung Rosa Primo na 100 baby rose. White wrapping. Wala pang no need, bro. Wala pa akong lunch. Kape-kape lang dahil sobrang busy. Ayan pa yung aking katrabaho ng trip. Pag sinabihan mong bilisan tumatawa lang. Minsan hindi nakakaintindi ng nakakaintindi ng salitang international. Tatawa-tawa lang pag sinabihan mo. Kaya minsan masakit na sa ulo. Yung mga OFW dyan na mga kasama nila yung mga mga ibang lahi, yan nakakaintindihan sila. Minsan pag in English mo ang puro sagot ay yes lang ang puro sagot. Hindi mo naintindihan kung nakaintindi ba siya o hindi. Hirap ng ganitong sitwasyon, pero ayos lang. Ang importante, sumasahod tayo buwan-buwan. Kasi mayroon mga ibang company dito sa abroad na hindi yan sumasahod buwan-buwan. Mayroon mga delay ng 2 buwan, 3 buwan. Kaya maswerte na rin tayo dahil kahit papaano yung ating boss, kahit hindi Qatari, kahit hindi lokal, ay pinapasahod tayo buwan-buwan at hindi yun pumapaltos. Excuse me. Nanginginig na yung aking kalalamnan. Totoo yung sinasabi ko dahil marami yung ating gagawin. Meron pang mga nakaabang na gagawin. Tingnan nyo naman yung aking mga katrabaho dito sa aking likuran. Pag gumawa, hindi mo maintindihan, banjing o Kaya dito sa abroad, kailangan marunong ka umintindi. Hindi mo pwedeng patulan yan kahit asar na asar ka. Alam niyo mga kaibigan, ang matibay dito sa abroad, yung kahit asar na asar ka na, huwag kang papatol. Palabas mo lang sa kabilang tinga, bawal kang sumuntok dito. Kasi pag sumuntok, katalo ka. Hindi po pwede yan dito. Sa Pilipinas, pwede. Pag naasar ka, pwede kang sumuntok o anong gawin mo. Hindi ka masyadong pupunta ka agad sa kulungan dito. Pag ginawa mo yun, kulungan ka agad. Pulis ka agad ang katapat sa'yo. Kaya, instead na magalit ka, ipalabas mo na lang sa kabilang tinga. Ganito dito. Pero sa awa ng Diyos, panalo naman itong aking mga katrabaho ibang lahi din. Hindi naman ganong kalala. So, ayan. Tapos na. Mabilisan lang itong gagawin. Dahil may nakaabang pa. Ganun ang paggagawa. Tanggal tayo ng gloves. Yan yung 100. Laki nito Ito naman yung aming ready na.
Naka-ready na yan. Ito yung tinatawag na ano, flower deconstruction. Kaya sa ating mga kababayan nakakapanood ng aking videos, sana naman ang iyong pag-subscribe ay malaking tulong ho sa akin yan. At syempre mag-comment na rin kayo para hindi naman ako ma-homesick dyan. Ano ba yung aking gagawin? Ano bang magandang i-content? Mag-comment kayo mga kaibigan. Kung meron kayong katanungan about sa bulaklak, may plano kayong bumili ng bulaklak, meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo. Yan ay entertainin ko. Dahil sobrang init na dito, humid, medyo masama na yung aking pakiramdam. Dahil sa papasok ako sa malamig, tapos lalabas na naman sa napakainit na temperatura dahil sa humidity, kaya nagkakaroon ng sakit ang mga tao. Nag-a-adjust yung katawan. Pagkatapos ng humid naman, taglamig na naman, magkakasakit na naman dahil mag-a-adjust na naman yung ating katawan. Ganun lang ang nangyayari dito. Ayan, tapos na yung taas. Kaya parang awa nyo na. Nagmamak-awa na talaga ako. Para naman magkaroon ng buhay itong aking vlog. Ginagawa ko ito mga kaibigan kahit wala akong oras, kahit napaka-busy ko. Nagbabakasakali lang ako. Sa susunod na panahon, kikita ako kahit papano. Kahit ngayon, kumikita ako ng $1, pinagtitiisan ko yan. Dahil pag uwi ko ng Pilipinas, siyempre, pag uwi tayo ng Pilipinas, back to zero tayo. Kahit papano yung boss YouTube, nabibigyan tayo ng pakunti-kunti na sahod. Habang dahan-dahan tayo babalik sa ating for good business, kung ano man ang ating maitayo, kahit papano mayroong tayong sumasabay sa YouTube. Pero ngayon, kung alam nyo lang, baka sabihin nyo, may advertisement pa yung ating YouTube. Sintabo-sintabo lang yan. $1 everyday. Maganda na nga kung mauka $1 ako everyday. Minsan nga, 0.2, 0.5 everyday yan. Pero kahit pa paano, malaking tulong na rin yan. Kasi pag naipon yan sa isang taon, ayos. Diba? Give me one bro. Thank you. Kahit pa paano, mayroon akong nagawa na pwedeng mahugot sa susunod sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Kaya advice ko dyan sa mga kapwa ko Pilipino na nasa abroad, lalo na yung OFW, kung ano yung ginagawa mo, pwede mong i-vlog. Ako, tagal-tagal ko na nag-vlog, pero ang aking subscriber maliit pa lang. Pero ayos na rin. At least na-monetize na ako. Kikita na. Pag walang manood sa akin, pag nasa Pilipinas na ako, isasayaw ako walang ayun ang bahala. Anong gusto nyo? Hindi. Joke lang. Okay, uwi sa Pilipinas. share ko sa inyo yung aking gagawin na for good business. Ano yung mga gandang gagawin para hindi tayo bumalik na naman dito sa abroad. Diba? Sharing is maganda yan para malaman nyo rin at pwede nyo pagkunan ng aral. Diba? So what is the next, bro? Ayan, tapos na ito mga kaibigan. Ito yung ating finished product. What is the next? Oh, laki nyan. Bigat. Pigil na pigil yung aking kamay nyan. Oh. Sandali lang ha. Diyan lang kayo. Ako ibabalik. Pupunta ko lang to dito. Marami pa tayong gagawin. Iikot ko yung camera para makita nyo itong mga ginagawa ng aking mga katrabaho. Ayan. Yan yung kanilang mga tinatrabaho. Diba? Panalo. Padahan-dahan. What is the next, bro? Why double nothing? Guys? Come here, bro, ha? Okay, finish. Bro, this one first, bro. Clean petals. Okay. Ganito yung paglilinis ng mabilisan, ha? Oh, what happened?
Ito yung panlinis. Oh. Tanggal yung ibaba na tinik at yung dahon. Nagtitira lang tayo ng mga dahon na dalang piraso bawat stem. Tanggal lahat yan. At kailangan pag hinagod natin. Ay bro! Finish? Okay bro. Pero isang damage. One damage bro. Pag hinagod natin, dapat gentle lang ang ating galawan. Kasi pag once na maipit yung stem at saka maano yun, puputol. Yan. Tapos, ito ho ay 25 yung linisan ko. Nandoon sa likod yung 25. So, 50 yung ating gagawin. Ito naman yung tinatawag na tawag nito, kalimutan ko. What name this one bro? Iniba-iba kasi yung pangalan ng amo ko. Ito ay natawag namin na, ayun, crystal. Ito yung talaga yung ano niya, pangalan galing sa supplier. Yung nasa variety name niya. Kasi kami dito, hindi na kami nagbabase sa pangalan ng bulaklak o sa kulay pala ng bulaklak. Hindi po kami tumatawag sa kulay. Tulad ng mga pink, hindi po yan kami tumatawag ng pink. Meron yung variety na pangalan. Bawat sa 1 pack ng bulaklak, isang pack, 25 yan, is meron yung pangalan. Yan, pagkatapos ko din siguro nito, makakape muna ako. Kape-kape na lang mga kaibigan. Nakatayo lang. Oh. Ito lang, tayuan lang. Kasi, pag, thank you bro. 1 damage bro ha? Bro. Have. Yeah, have. So, 2 damage. Pag iniwan natin yung trabaho natin na kumain tayo, may iwan tayo. Kaya ang ginagawa ko na lang, bago pumasok dito sa aking trabaho, kailangan loaded. Ito talaga ang buhay dito sa abroad. Trabaho, kayod kalabaw. Diba? Sa ilang finish. Sa isang iglap lang, mayroon na tayong round bouquet. Lagay natin ito sa base. Kadalasan order nilalagay sa base. Pang centerpiece, pang lagay sa mga mesa nila madam. Pero kadalasan dito, ang mga Qatari is marurunong na rin, mga lokal. Mas gusto nila yung nasa base. Alam niyo kung bakit? Mas matagal ang buhay. Bibihira na lang yung nasa wrapping. Kung mayroon man wrapping, yung makikita nyo yung mga nauna ng video, mga nauna ng video natin, yung mga dambuhalang bouquet. Pag mga 200, 300 na piraso ng rosa sa isang bouquet, ayan, kadalasan wrapping yan. Kasi hindi naman kaya ilagay sa base. Ang nilalagay namin sa base hanggang 150 lang na rosas. Ganun lang ang aming galawan. Oh. Mabilisan. Ngayon sa araw na ito is mahigit 400 na bouquet na yung aming nagawa. Oh, ang kadalasan is nasa base. Kaya mabilis natin nagagawa. Kasi kung palaging wrapping, wala. Papakita ko sa yung katrabaho kung ano. Ayan. Magaling yung gumawa ng bouquet, yung nasa harap nyo. Kaso hindi pa yan tuli. Yan ang problema. Mga supot yan, kaso panalo. Ganda nga yan, di ba? Mayroong parang suso. Joke lang ha. Joke lang mga kaibigan. Doon si Arpan. Parang kabuti. Pa-smile. What is that bro? White double wrapping. I think we have ready here. White double wrapping. Nung unang araw kasi is gumawa ako ng ready. Nandito. White double wrapping ha? 3, 4, 5. Una ng dalawa. Mas mambra.